Buti na lang at pumayag si Echo at nagsimula na kami maglakad. Naiwan naman ang miss doon sa ticket outlet na naguguluhan. Basta ako, masaya. Mukhang magiging successful ang date na to. Siyempre, joke lang yon. Ano pang ibig niyong sabihin? Na wala akong reservation? Hala, ano nangyari? Wala po talaga, ma'am. Wala po ang pangalan niyo dito. Sabi ng lady, sa reservation area. Pwede po ba? Paki-check ulit. Nagpa-reserve po talaga ako eh. Tinignan naman ulit ng babae yung listahan. Ano ba yan? Nagpa-reserve talaga ako, no? Sabi kasi sa Google, romantic restaurant daw to. May mga harana sa inyo habang kumakain. Then, romantic ang ambience. Kaya nga madaming pumupunta. Kaya kagabi pa lang, nagpa-reserve na ako. Ma'am, pasensya na po. Wala po talaga. Kung gusto niyo po, i-reserve ko na lang kayo para bukas. Ha? Bukas pa? Naku, hindi pwede. Hindi ba pwedeng ngayon na lang? Kailangan kasi ngayon eh. Ngayon talaga, miss. Hindi talaga pwede bukas. Ngayon ako magko-confess. Nako, pasensya na po kayo. Hindi po talaga pwede. Pero kasi miss, umalis na nga tayo. Hindi na naman ako na Echo, palabas ang restaurant. Teka lang Echo, dapat dyan tayo kakain eh. Nagpa-reserve naman talaga ako no. Sa iba na lang, wag na dyan. Hindi pwede Echo, dyan dapat talaga. Umuwi na lang tayo. Magluto ka na lang, sabi niya. Tapos nagsimula na maglakad. Hala, hindi kami pwedeng umuwi. Magko-confess pa ako. Hinabol ko siya. Teka lang Echo, wag na tayong umuwi. Sige. Doon na lang tayo kumain. Nagturo ako ng isang random na kainan. Basta hindi pwede tayong umuwi ha. Kumain muna tayo. Buti pumayag siya at naglakad na kami. Papunta dun sa kainan na tinuro ko. Wow, grabe. Puro hamburgers naman pala kinakain dito. Umorder na lamang ako ng kahit ano sa menu. Naman eh, bakit parang ang palpak na ino-organize ko na date? Hindi ba masarap? Sabi ni Echo. Ha? Bakit hindi mo kinakain? Tinawag niya ang waitress. Yes, sir. May additional order po ba kayo? Sabi ng waitress. Pero napatigil siya. Asa na manager nyo? Papuntahin mo nga dito. Kakausapin ko. Hala naman si Echo. Bakit nagtatawag na naman ang manager? Sir, bakit po? Ano po bang problema? Baka naman po, pwedeng ako na lamang po ang inyong kausapin. Hindi masarap yung pagkain ninyo. Hindi niya kinakain. Tinuro naman ako ni Echo. Papuntahin niyo dito ang manager niyo. Kung ayaw niyong idemanda ko kayo at napatigil si Echo. Paano ba naman? Kinagad ko na malaki ang hamburger ko. Kasi naman, bakit pa naririnig pa akong ididemanda or something? Ito talagang si Echo. Sir, parang awa niyo na. Matatanggal po ako sa trabaho ko pag nagkataon. Huwag niyo pong kausapin ang manager. Nagmamakaawa na yung waitress. Okay na. Pwede ka nang umalis. Bakit ganito si Echo? Paiba-iba. Po? Naguluhan naman ang waitress. Kinakain niya na. Pwede mo na kaming iwan. Nakaiwas ang tingin si Echo. Okay sir. Sige po. Umalis ang waitress na naguguluhan. Kumain naman kaming dalawa. Hay, grabe. Bakit ngayon ko lang napansin? Napaka-sweet ni Echo. Tinignan ko ang relo ko. Malapit na mag-sunset. Kailangan ko nang gawin ang step 3 and then ang step 4. Tumayo ako. Echo, wait lang ha. Hintayin mo lang ako dito. Saan ka ba pupunta? Basta, kain ka lang dito ha. Hintayin mo ako. At lumabas na nga ako. Tumakbo ako papunta doon sa bilihan ng mga bulaklak. Nagpagawa na ako ng bouquet of roses kaninang umaga. Kaya ngayon, ipipick up ko na lang.
Kaya lang syempre, ang dami pa ring tao. Puro lalaki ang mga customers dito. Hay, bahala na. Okay lang naman ako kahit magbigay ng flowers. Sana magustuhan to na Echo. Naku naman, malapit na talaga mag-sunset. Tumakbo na ako, pabalik doon sa kainan. Nakita ko si Echo sa labas. Hinihintay ako. Tinago ko muna sa likod ko ang roses bago lumapit. Echo, saan ka ba galing? Bakit ka ba umalis? Hala naman, hindi siya pwedeng magalit. Ngumiti ako. Sorry, may kinuha lang kasi ako. At ano na naman yung kinuha mo? Bakit ang tagal-tagal mo? Nilabas ko ang buke ng hawak ko sa likod. Napatigil naman siya sa pagsasalita at napatingin dun sa hawak ko. Tapos, tumingin sa akin. Ngumiti naman ako. Para sa'yo to, Echo. Bouquet of roses. Nagustuhan mo ba? Nakatingin pa rin siya sa akin. Ayaw niya ba? Di niya kasi kinukuha. Kaya ayun, nilagay ko na lamang ng sapilitan ang dala kong bouquet sa kanyang kamay. Tanggapin mo na. Para sa'yo naman talaga yan eh. Napatingin ako sa aking relo. Oh no, kailangan na namin magmadali. Echo, halika. May pupuntahan pa tayo. Nakatitig pa rin siya sa bouquet sa kamay niya. Hindi gumagalaw. Let's go na, Echo. Kailangan na natin tumakbo. Hinawakan ko na lang siya sa arm niya at hinila. Nagulat ata siya, pero nakatakbo naman sa akin hanggang sa narating namin ang mataas sa lugar na na-research ko sa Google. Bakit ba tayo nandito? Tanong ni Echo habang tumitingin-tingin sa paligid. Echo, tingnan mo yun oh. Tinuro ko yung orange na araw. Sakto, palubog pa lang talaga. Okay na okay ang view dito. Echo, ang ganda diba? Ang ganda talaga. Super ganda talaga ng sunset. Super romantic pa. Yeah, it's really beautiful. Sabi ni Echo sa mahinang boses. Napatingin tuloy ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin. Ngumiti naman ako. Uy, ako ba yung maganda, Echo? Nag-iwas naman siya bigla ng mata. Tumingin na lamang dun sa araw. The sunset. It's really beautiful. Palusot ka pa, Echo. Aminin mo na kasi maganda ako. Tinignan pa ulit niya ang sunset. After some time, huminga naman ako ng malalim. Go, Cassie. Ito na yung chance mo. Mag-confess ka na. Echo. Ang totoo niyan. May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Inhale. Exhale, Cassie. Kaya mo yan. Hindi kumikibo si Echo. Ibig sabihin, nihintay niya kung ano ang sasabihin ko. Go, Cassie. Nalaala mo pa ba, Echo? Yung una na tayo nakita. Bata pa tayo nun, di ba? Alam mo ba, simula noon, hanggang sa umalis kami ng Pilipinas. Tapos, nung kinasal tayo, hanggang sa ngayon, ang totoo kasi niyan. Ano ba kasing gusto mong sabihin? Nakatingin na sa akin si Echo. Naman kasi, galingan mo namang mag-confess. Nag-straight body ako. Tinignan ko siya ng diretso. Echo, dati ko pa talaga gusto itong sabihin. Wala lamang akong lakas ng loob dati eh. Pero ngayon, sasabihin ko na. Echo, alam mo na, mula noon hanggang ngayon, I really, ano ba kasi? I really need to pee. Ha? Sorry, ihing-ihi na ako. Wait lang ha, dito ka lang. Babalik din ako kaagad. Tumakbo muna ako palayo. Naman kasi, ang palpak mo talaga. Bakit ba hindi mo masabi ang salitang, I really love you? Ang dali lang naman, diba? Nag-practice ka naman, diba? Naman. Naganap na lamang din muna ako ng CR. Ang totoo niyan, naiihi naman kasi ako talaga. Nakakakaba kasi. Hindi ko pa naman ito nagagawa ever. Pagkatapos ko mag-CR, at pagkatapos ko parang iuntog-untog ang ulo ko sa pader, lumabas na ako.
Game na talaga. Manda ka, Echo. Magiging boyfriend na kita. Kasi, napatigil ako. Tapos sumarap sa likod ko. Eric, anong ginagawa mo dito? Hala, bakit nandito si Eric? What a coincidence. Medyo namayat yata siya ng konti. Hindi nakangiti. Lumapit siya sa akin. Kasi, kailangan mo sumama sa akin. Hala naman, bakit ang seryoso ng kanyang boses? Hindi pwede, Eric eh. Kasama ko kasi si Echo. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi man lang umingiti. Medyo nakakatakot. Ibang iba doon sa nakilala kong Eric. Sige, una na ako ha. Nihintay kasi ako na Echo. Tumalikod na ako. Bakit ganito? Ang creepy naman ng pakiramdam. Naglakad na akong palayo. Pero nagsalita ulit siya. Kaya napatigil ako. I'm sorry. Ha? Teka, bakit siya nagsasorry? Oo nga. Hinalikan niya nga pala ako sa bar. Kaya siguro medyo naiilang ako sa kanya. Siguro, akala niya galit ako. Okay lang naman yun, Eric. Alimutan na natin iyon. Alam ko naman, hindi mo sinasadya kung ano man yung nangyari. Bigla naman, pinagtakip ng panyo sa aking ilong at bibig. Teka, ano nangyayari? Eric, bakit ginagawa to na Eric? Sinubukan ko magpumiglas, pero malakas ang hawak niya sa akin. Tapos parang nanghihina at nahihilo na ako. I'm sorry kasi. Yan ang huling salitang narinig ko. And then, there's darkness. Alam mo yung feeling na inaantok ka pa. Nakapikit ka pa nga. Pero parang hindi mo mapigilan na magising kasi ang ingay ng mga nasa paligid mo. Quiet please. Ayos to pare. Chicks na chicks. Boses ng isang lalaki. Ang puti oh. Takte parang labanos. Boses naman ng isa pang lalaki siguro. Nagtawanan sila. Bakit ba ang ingay nila? Matutulog pa ako. Ang ganda nito, Chong. Habang wala pa si Pinuno, ako muna magpapaligaya sa kanya. Ano ba yan? Bakit pa ang daldal nila? Tapos ang dami nilang nagsasalita. Ulul, walang agawan. Ako ang mauuna dyan. Chill lang kayo mga Chong. Kapag ganito kakinis, pwede namang hati-hati eh. Nagtawanan ulit sila. Pero this time, minulat ko na ang mga mata ko. Paano ba naman? Biglang may himaplas sa arm ko. Wow! Gising na siya, Chong. Ayos to. Pwede nang simulan ang party. Party! Sigaw naman nila. Oh my gosh! Oh my gosh! Nilibot ko ang mga mata ko. Bakit pinapalibutan ako ng mga lalaking nakakatakot? Nasaan ba ako? Bodega ba to? Warehouse? Abandoned building? Napansin ko rin. Nakasandal ako sa isang poste. Pero nakatali ang kamay at paa ko. So, hindi ako makagalaw. Teka, sino ba sila? Bakit ako nandito? Ang huling natatandaan ko, si Eric. Oo, tama. Kinidnap ako ni Eric. Sinaktan pa din niya si Echo. Tumingin ako sa paligid. Wala naman si Echo. Baka hinihintay pa rin ako. Dapat, magko-confess na ako. Tama. Kailangan ko makaalis dito. Hinihintay ako ni Echo. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan ko pang mag-confess. Oh, teka miss. Huwag kang matakot. Friends naman tayo, no? Ngumiti nang nakakatakot sa akin ng isang lalaki. Tapos, naglakad siya papalapit sa akin. Anong gagawin ko? OMG! Kasi, huwag ka magpapanik. Kailangan mo makaalis dito. Inhale, exhale, inhale, exhale. Alam ko na, kailangan takutin ko sila. Dapat masindak ko sila. Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Sabi ko, gamit ang aking scary voice. Ginaya ko na lang ang boses ni Echo kapag galit siya. Para tuloy ako lalaking magsalita. Go kasi. Oh, Festy, gusto ko yan.
Gusto ko talaga yung medyo pakipot eh. Nagsimula na rin lumakad palapit sa akin ang ibang lalaki. Naman eh, hindi ba effective ang scary voice ko? Huwag kang magpanik kasi. Lumayo kayo sa akin. Huwag kayong lalapit. Tumigil kayo sa paglalakad. Lumalapit pa rin sila. Nag-scary voice na naman ako. Bakit hindi effective? Kailangan ko atang baguhin ang tactic. Ganitong-ganito ang napapanood ko sa action movies. Dapat, pagbantaan ko sila. Subukan niyo talagang lumapit sa akin. Lagot kayong lahat. Humada kayo sa akin kapag naglakad pa kayo. Bakit hindi sila tumitigil? Ang lapitan nila sa akin. Nakangiti pa sila. Go kasi. Kaya mo yan. Matakot kayo. Matakot kayo. Huwag kayong ngumiti-ngiti sa akin. Napatigil sila dahil sa mga sinabi ko. Sus, yan lang pala ang technique. Ang galing ko talaga. Kaya lang bakit? Nagtawanan sila. Akala ko ba natakot na sila? Bakit kayo tumatawa? Hindi kayo pwedeng tumawa. Matakot kayo sa akin. Ginamitan ko pa sila ng scary voice ko. Akala niyo yun ha? Nax miss, ang tapang mo ha. Ngumisi yung isang lalaki. Matapang talaga ako. Eh ano bang magagawa mo? Nakatali ka dyan sa poste. Sabi ng isa pang lalaki na tumawa ulit. Ha? Pinagkatawanan ba nila ako? Tanaas ko ang ulo ko. Ako ang tinatanong nyo kung anong gagawin ko. Sigurado kayong gusto nyo malaman. Akala nila ha, dapat silang matakot sa akin. Oh, we're scared, sabi nila. At nagtawanan ulit. Teka nga, inaasar ba talaga nila ako? Kailangan ko na atang ilabas ang huling teknik ko. Huminga ako ng malalim. Pangit, mga pangit kayo. Ang papangit yung lahat. Wala malaman kayo sa kalikingan ni Eko ko. Ang pangit-pangit yun talaga. Pangit. Bigla, may nagtakip ng aking bibig. Aray naman, ang sakit ng hawak niya sa akin. Tumigil ka nga sa mga sinasabi mo. Huwag mo kaming insultuhin. Babae ka lang. Hostage ka lang namin. Wala kang karapatan. Sabi ng isang lalaki sa nakakatakot na boses. Sinubukan kong sumigaw. Pero mas hinigpitan pa niya ang hawak sa aking bibig. Aray ha, ang sakit na talaga. Ang tapang mo ah, sabi ng isa pang lalaki. Tapos hinigit niya ang buhok ko. Aray, grabe, mga bakla siguro sila. Bakit sila nananakit ng babae? Tama na yan. Biglang may nagsalita kaya napalingon ang mga lalaking bully sa likod nila. Huwag niyo siyang saktan. Napatingin tuloy ako kung sino ang nagsasalita. Si Eric. Ililigtas niya ako. Ililigtas niya ako. Richard pare. Bakit ba ayaw mo saktan ng babaeng ito? Gusto lamang namin siyang paglaruan. Hinigpitan pa ng lalaki yung hawak niya sa aking bibig. Aray! Lumapit naman sa kanya si Eric. Buti na lang, andito siya. Ililigtas niya ako. Bitawan mo siya, sabi ni Eric. Nginitian naman siya na nakakaasar ng lalaking pangit. Pero eventually, tinanggal naman ang hawak niya sa aking bibig. Pati yung humihigit sa buhok ko, tumigil na rin. Eric, umalis na tayo. Buti dumating ka. Ito kasi mga pangit na to. Kanina pa nila ako binubuli. Tapos, subukan mo magsalita ulit. Puputulin ka ang dila mo. Sabi nung nakakatakot na lalaki. Grabe, napatigil ako sa pagsasalita. Naniniwala kasi akong gagawin niya talaga iyon. Sayang naman ang aking precious tongue. Anong problema, Richard? Bakit pinagtatanggol mo ang babaeng to? Lumapit siya kay Eric tapos ngumiti. Hindi kaya, nagagusto ka na sa kanya. Di ba ang trabaho mo, ang mapaibig siya? Para sumama siya sa'yo at iwan yung abogado. Eh ano nangyari sa'yo pare? Huwag mong sabihin, ikaw ang nahulog. Nagtawa na naman ang iba. Pero, nagtitigan lang sila ni Eric. Hala, ano bang sinasabi ng lalaking iyon? Friends kami ni Eric. Kaibigan ko siya. Tapos ka na?
Seryoso na ang boses ni Eric. Ngumisi ulit yung lalaki. So, ano pare? Totoo nga. Ikaw ang nahulog. Hindi ko kailangang sagutin ang mga walang kwenta mong tanong. What? I knew it. Friend ko talaga si Eric. Hindi niya ako hayaang masaktan dito. Eric. Tumingin siya sa akin. Then, naglakad pa palapit. Eric, kailangan ko na makaalis dito. For sure. Hinihintay na ako ni Echo. Sigurado. Nag-aalala na yon. Kasi bigla na lamang ako nawala. Tapos, bigla naman niyang hinawakan ng pangako. Katulad ng ginawa ng lalaki kanina. Aray, ang sakit din. Mabuti naman, wala siyang pasa. Binilin sa akin ni Pinuno na dapat wala siyang galos. Ang higpit ng hawak ni Eric sa pangako. Oh, yun ba talagang dahilan kung bakit mo siya pinagtatanggol, Richard? Hindi dahil sa gusto mo siya. Binitawan ako ni Eric. Tapos hinarap na ulit ang mga lalaki. Trabaho lang. Ang pakikipagkaibigan ko sa kanya. Sinusunod ko lang kung ano ang gusto ni Pinuno. Walang emosyong sabi ni Eric. Yun pare eh. Inakbayan na nila si Eric o si Richard. Tapos nagtawanan. So, anong ibig sabihin nun? Hindi ko talaga siya friend. Niloko niya ako ganon. Hindi ako naniniwala. Kaibigan ko si Eric. Palayo na sana sila. Pero napatigil sila nang nagsalita ako. Eric talaga ba ang pangalan mo? Totoong kaibigan kita, right? Hindi naman totoong niloko mo ako eh. Hindi yung totoo. Diba? Magkaibigan tayo. Eric. Tanga ka ba talaga? Nagtawa na naman sila. Nilapitan ako ni Eric. Richard ang pangalan ko. At kahit kailan, hindi kita tinuring na kaibigan. Hindi totoo yan. Friends tayo. Close nga tayo, diba? Ano ba kasing sinasabi niya? Kaibigan ko si Eric. At alam ko sa puso ko na tinuring niya rin ako bilang kaibigan. Tanga ka nga talaga. Siguro, kailangan mo na makita ulit si Berto. Sabi ni Eric na matalim ang tingin sa akin. Nagulat naman ako at nagtaka. Ha? Sinong Berto? Ano bang sinasabi niya? Nag-snap si Eric ng fingers niya. Then, may lumapit sa isang malaking lalaki na may mga tattoo. Hindi mo ba naalaala si Berto? Tinitingnan ako na masama ng lalaking malaki. Kilala ko ba siya dapat? Hindi ko siya maalaala. Hi, Berto. Ako nga pala si Cassie. Nag-smirk naman siya sa akin at nagtawanan yung iba. Sorry naman, hindi ko na siya maalaala. Natatandaan mo pa ba? Noong una tayo nagkita, Cassie? Sabi ni Eric. Syempre, naalaala ko pa. Diba? Binili mo yung isang painting ko. Kaya dapat, magkikita tayo sa plaza. Kaya lang, biglang may lalaki na. Nagtawanan na naman sila. Napatingin ako kay Berto. Oh my, golly applesauce. Siya nga iyon. Siya yung lalaki na bunggo ko sa plaza na dapat sasapukin na ako. Kaya lang hinigit ako ni Eric. Kaya naligtas ako. Hindi mo talaga siya nabunggo kasi plano lang ang lahat ng iyon para maligtas kita at ituring mo akong kaibigan. Napatingin naman ako kay Eric. We, grabe. Over, hindi ako makapaniwala. So simula pa lang, niloloko na talaga ako ni Eric. I mean, ni Richard. Nandito na si Pinuno. Nagtingin na naman ang lahat sa likod nila. Pati ako, napatingin na rin. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking naka-black coat, lahat. Wow, grabe ang creepy. Lahat nga, naka-shades pa. Richard, it is so nice to see you. Nagawa mo nga ng maayos ang inuutos ko. Sabi ng isang lalaki na naka-violet coat. I mean, honestly, violet coat. Nakakaloka. Tumango naman si Eric. Pinuno, siya po ang asawa ni Tan. Tapos, tumingin sa akin. Lumapit naman sa akin ang tinawag ni Eric na Pinuno. So,
Siya pala ayun. Siya na yung the great pinuno. Di naman siya mukhang nakakatakot. Nakangiti siya na malaki sa akin. Pero parang masisilaw na talaga ako sa kanya. Violet coat, then may 5 pang singsing sa kamay. Siya ba talaga? Pero okay din ito. Siguro, kung magiging mabait lang ako, papatakasin na niya ako. Oo, tama. Ganun na lamang ang strategy ko. Oh, so, ikaw pala iyon. Cassandra, right? Sabi nung pinuno, pwede niyo pa akong tawagin Cassie. Ngumiti ako. Oh, Cassie, right. I shall call you Cassie. After all, close naman tayo, di ba? Close ba kami? Di naman. Sige po. Close na po tayo. Simula ngayon. Ngayon lang, sabi niya. Tapos naglakad siya paikot sa akin. Okay lang kaya to? Effective nga kaya yung strategy ko. I'm writing you letters. Tapos sasabihin mo, ngayon lang tayo magiging close. Teka, ano raw? Letters? Yes. Ako ang nagpapadala ng mga notes sa'yo. Nagustuhan mo ba, Honey Pie? Hinawakan niya bigla ang buhok ko. Ang creepy talaga. Bakit niyo po ako pinapadala ng mga notes? Wala naman po akong ginagawang masama. Promise, mabait po talaga ako. Kahit po tanangin niyo pa ang parents ko. Hindi naman po ako masama eh. Bigla naman siyang tumawa. Malakas sa tawa. Nakatawa rin ng ibang lalaki. Sabi ko nga, dapat din ako nakikitawa. Tumigil sila at tumingin sa akin. Lumapit naman sa mukha ko si Pinuno. Mga ka-age lang naman pala siya, halos si Dad. Hindi mo ba ako kilala, Cassie? Alam ko wala kang kasalanan. Pero kinakalaban ako ng asawa mo. Kaya ka nadadamay. Si Echo. Mabait din po si Echo. Hindi po siya gumagawa ng masama. Well, siguro. Medyo isnapero. Saka naninigaw. Pero, mabait po siya talaga.